Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. May kinakalat ngayon na tsismis itong makamarcos na si Larry Gadon laban kay Sara Duterte. Ayon kay Gadon, gumastos daw si Sara Duterte ng 500 million peso sa kanyang mga personal security. Napaulat nitong nakaraang araw na binawasan ng security personnel itong si Sara ni PNP Chief Marbil. Kahit na hindi kami basta naniniwala dito kay Gadon dahil sa kanyang reputasyon noon, sa pagkakataon na ito, posibleng mangyari ito. Kasi kung iisipin, sa dami ba naman ng kanyang mga security, aabot talaga ng 500 million ang magagastos mo dito. At ito pa, biruin ninyo ang itinalang security personnel ni Sara ayon sa COA, ay humigit kumulang 400 security personnel noon. At ngayon, dahil binawasan na ng 75 ni Marbil, ang natira na lang sa kanya ay 320, kung iisipin talaga sa 400 na security mapapagastos ka talaga ng 500 million pesos sa security lang. Para po sa dagdag na impormasyon na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Gadon. Kayo na po ang humusga kung totoo ba itong pinagsasabi niya. Ngayon naman ay gusto ko ipaliwanag yung aking naging reaksyon doon sa napakaraming security detail ni Vice President Sara. Para sa akin ay hindi naman kinakailangan na ganun karami ang security detail sapagkat ang Vice President naman ay wala namang grave threat or danger. In fact, ang ginastos itong nakaraang 2 taon sa security detail ni Vice President Sara ay umabot ng 500 million pesos or $500 million pesos. Ito ay napakalaking pondo para sana ay ginamit na lang sa ibang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Napakarami ng mga naghihirap na mga kababayan natin na ang tulong na 500 million ay napakalaki na yan upang ang kanilang kahirapan na nararanasan ay maibsan. At ang nakakapagtaka dito ay kung bakit na nagrereklamo pa sila dyan sa natira na 358. Dati, ang security detail niya ay 433. Nung binawasan ng 75 personnel ng PNP, ay ang natira sa kanya ay 358. Hindi pa ba naman sapat yun? Para sa akin nga, sobra-sobra pa rin yung 358 na security. Pero nagrereklamo pa siya. Ibig sabihin, sinasabi pa niya na yun daw ay isang political harassment. Paano naging political harassment yan? Meron ka pang 358 na security personnel na natira. Napakarami pa rin yun. Imagine niyo kung gaano karaming 358 na security detail. At yung allowance na binibigay sa kanila, napakalaki. Hindi sa akin issue yung allowance nila dahil talaga naman dapat na may sweldo sila. Ang sinasabi ko lamang, bakit napakarami? Bakit napakarami? Ngayon, hindi na nga sana ako masyadong kikibo dyan . Gusto ko na alam manahilig niya sa bagay na yan. Pero ang kaya ako nagre-react dito ay dahil doon sa mga sinasabi nila na nananawagan ang iba. No? Kagaya ni Senator Bato de la Rosa, nananawagan sa mga taong bayan, sa mga private citizen na i-augment, tulungan ang pagbabantay kay Vice President Sara na para bang merong grave danger and threat sa kanyang buhay o sa pamilya. Ay wala naman. At napaka-exaggerated yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na nananawagan siya sa mga mamamayan na dagdagan kanilang i-augment yung security ni Inday Sara. Exaggeration na yun . Meron ka ng 358, gusto mo pati yung mga private citizen magbantay pa sa kanya. Exaggeration na yon. Sobrang exaggeration na yon. Kaya ito talagang nagbigay ako ng reaction at nagpapasalamat naman ako dahil ang ating media
ay kinover yan. At napakarami ng mga newspapers na naglabas ng issue na yan. Kaya kung ako kay VP Sara, ay babawasan ko pa yan 358 na yan. Sobra-sobra yan. Dahil ang mga nakaraang Vice President, ito lang hindi yung matagal na. Itong mga nakaraan lamang, kagaya ni former Vice President Leni Robredo, ang talagang naging regular lang niya na security ay 20 lamang. Yung kay VP Sara, 358. 433 nga, binawasan lang 75 kay Vice President Jejomar Binay, 6 lang yung security niya. Si Vice President Noli Di Castro din, 6 lang yung kanyang security. Isipin nyo, 6, 20. Pagpalagay mo ng kahit magdoble pa yung 20 na nanggaling kay Vice President, former Vice President Leni Robredo, di at least wala mga 40. Itong kay Inday Sara, 433. Nung binawasan yung inalis yung 75, meron pa rin naiwan na 358 na security personnel. So, yun ba naman ay matatawag mo ba namang political harassment yun? Kaya eto, nagbibigay ako ng reaction kasi para naman sa akin, doon lamang tayo sa katotohanan at doon lamang tayo sa tamang pamamaraan para naman hindi tayo gaano mahirapan sa pondo. Maraming salamat. Yan po mga kabunyog, kahit hindi maganda ang record at reputasyon nitong si Gadon, sa pinagsasabi niya ngayon, pwede talagang ginagawa ni Sara ito. Pero hindi ko naman sinasabi na totoo dahil wala pang matibay na ebidensya. Pero kung inyo talagang pag-iisipan, pwede siyang mangyari. Dahil sa dami ba naman ng nakorap nitong si Sara, sa kanyang maanumalyang 125 million pesos na confidential funds na inubos lang ng 11 days, posibleng makakabayad talaga siya ng ganon halaga sa kanyang mga security. Grabe mga kabunyog ang pagwawaldas ng pera nitong si Sara Duterte kung ito man ay totoo. Tandaan natin yan, pera na iyan ay galing sa ating mga buwish. At isa siya sa nagpapakasasa sa ating pinagpaguran, nakakagalit ito mga kabunyog diba? Dumako naman tayo sa isa pang vlogger na galit din sa mga Duterte, lalo na kay Kibuloy. Pakinggan naman natin ang opinyon ni Mike Abe. Grabe, laking pera pala ng gastos ng ating pamahalaan sa security ni Vice President Sara Duterte. Kasi sinasabi ni Secretary Larry Gadon, sa kanya daw impormasyong nakuha ay umaabot ng 500 million sa security lang. Wow! Ang laking pera nun, ang daming libro nun, ang daming gamot nun, daming pagkain nun. Ganong kalaki ang gastos para sa security ni Vice President Sara Duterte. Bakit napakalaki? Talagang madami talaga siyang security. Mukhang totoo talaga yung naunang report na 433 ang naging bodyguard niya or security 24/7. Naging controversial ito nung i-recall ng PNP ni General Marbil yung 75 na yung pala may naiwan pang 31, hindi pala lahat. Pero under the law, ayon kay General Marbil, dapat military under ng Presidential Security Command ang security ng pangalawang pangulo, katulad ng security ng First Family, siyempre si Pangulong Marcos at ng kanyang pamilya. Hindi dapat pulis. Ang pulis to serve and protect sa mamamayang Pilipino, hindi lang sa politiko. Kaya ni-recall, pero kinagagalit pa nila. Ngayon, ito, lumalabas ng ganyang kalaki, 500 million. Daming gamot nun Daming pagkain nun Ilang kayang textbook ang pwedeng mabili nun? Ilang classroom ang pwedeng magawa nun? Tapos napupunta lang. Siguro naman every year yun. Pero kalahating 500 million, kalahating bilyon ang gastos ng security. Ano sweldo lang ba yun? O pati na kung ano-ano na? Pati pagkain, pati ano? Siguro, secure, sweldo. O sweldo pala Wow, lalo ang laki. Paano kaya papaliwanag yan? Alam nyo nung araw, nung panahon ni Binay, panahon ni Noli Di Castro, ang alam ko, ang pera ng Vice President, wala pang 700 million Parang 400 million nga lang nag-umpisa yung pera ng Vice President. Nung kay
Noli Di Castro, hindi ko alam kung magkano, nag-increase na yata pero maliit pa rin. Basta ang pera ng Vice President, Office of the Vice President, 400 to 700 million lang every year. Pagpasok ni Sara Duterte ngayon, 2.3 na. 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President. Wow, na-triple, lalaki. Tapos ito ngayon lumabas, 500 million pansweldo lang ng security. Ang grabe namang gastusan yan. Samantalang ang mga Pilipino nagbabayad ng buwis, yung iba nga hindi kumakain ng tamang oras dahil kulang sa pera. Pero nagbabayad ng buwis dahil bumili ka ng tubig, lahat ng pagkain may buwis, ilaw may buwis, lahat ng gastusin natin may tax. Doon na pupunta yan sa gobyerno. Tapos ganyang kalaki ang gastos sa security, parang hindi tama. Tama ba yan, Commission on Audit? COA, magpaliwanag kayo. Tama ba na ganyang kalaki ang gagastusin sa security ng isang posisyon, Vice President, Office of the Vice President? Wow! Parang gusto ko nang maniwala doon sa sinabi ni Secretary Boyeng Rimulya. Ano ba sabi ni Boyeng Rimulya, Justice Secretary, isang araw? Mas marami pa raw ang security ni Vice President kaysa sa kay President Bongbong Marcos. Wow! Eh dapat ang presidente ang maraming security dahil presidente yan. Mahalagang protektado lahat. Yung Vice President, mahalaga rin proteksyon pero sobra naman. Ano bang ginagawa ng Vice President? Ano bang trabaho ng Vice President? Kung Cabinet Secretary ka, may maraming trabaho yan. Eh, kaso hindi na nga eh. Vice President na lang, wala naman hong malaking project yan at wala namang malaking dapat na bantayan. Bakit ganun kalaki ang gastos natin sa seguridad? So, tinatanong ko lang, o kayong mga congressman at senador, nag-uumpisa na naman ang budget deliberation sa proposed budget ng gobyerno for 2025. Pakisilip naman ninyo yung ganyang klaseng budget. Huwag naman kayong pumayag na ganyang kalaki ang gastos natin para sa security na. Kalahating bilyon. Wow! Dami naghihirap na Pilipino. Maraming Pilipino nagbabayad ng tamang buwis. Maraming Pilipino nagbubuwis ng buhay para sa ating bayan. Wala naman security. Ang inaasahan natin security, yung pulis. Kasi to serve and protect, yan ang trabaho ng pulis. Eh, nirecall lang ni General Marbil yung 75 pulis, nagagalit pa ang kampo ng mga Duterte. Yung pala, may naiwan pa na 31. So, hindi pa pala. Hindi lang pala military nagbabantay until now. Mayroon pang 31 na mga pulis. Ang dami nun. Ilan ba ang kasama ni Vice President sa kanyang lakad? Isipin mo, sabihin mo, 100 ang security mo. Ang dami sasakyan na sasakyan. Hindi naman kakasya sa isang sasakyan yun ah. So, ibig sabihin, ang convoy niya, mga 5, 6. Ganun karami. Kasi kung halimbawa 100 ang security niya araw-araw, palit-palitan. Kaya bukas, another 100 ulit. Kung halimbawa, o 100 araw-araw yung kasama mo. Pag nagbiyahe ka, sa aeroplano, laki ng gastos talaga nun. Ay, kung by land, ilang kaya ang convoy nun, ilang sasakyan yung sunod-sunod para lang sa Vice President. Wow, ganun palang kalaking gastos natin. Akala ko, presidente lang ang dapat na ganyan. Pero ngayon, mukhang mas marami pa nga kaysa presidente. Ano inyong masasabi dyan? Pera po natin yan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala dahil pera ng bayan ang ginagastos ng gobyerno. Anumang ahensya ng gobyerno, local o national, position, o basta nasa gobyerno, pera ng gobyerno ang ginagastos nila. Sweldo, allowance, transportation. Yun nga, pagdating sa security, tayo pa rin nagpo-provide. Kaya huwag kayong matakot ng mga Pilipino. Like lang po ninyo itong video ito para makarating sa mga kinaukulan. I-like po ninyo, walang problema. Pag-like po yan, wala kayong pananagutan kasi ilalike lang nyo para makuha, mapanood ng iba. Bakit pinapayagan ang ganyang kalaking pera, kalahating bilyon, 500 million, for security lang ng isang opisina ng gobyerno? Parang hindi naman fair, parang hindi parehas. Sa dami ng Pilipinong walang security, sa dami ng Pilipinong hirap na hirap ang buhay, pero ito naman, napakalaking pera na ginagastos sa security pa lang. Bakit naman ganun? So, Congressman, Senador, pakiayos naman ninyo dahil kayo nagbibigay ng budget. Commission on Audit, magsalita naman kayo. Tama ba yan? Hindi ba korupsyon yan? Tanong lang po. Dahil pera ng bayan, lahat ng Pilipino may karapatang magtanong pagdating sa pera. Hindi ko sinasabing may korupsyon. Nagtatanong nga tayo, kailangan ba yung ganyang kalaki? Kailangan ba na ganyan ang karami ang ginagastusan tayo para sa seguridad lang? Wow naman. Diba? Magpaliwanag kayo dahil pagka naipaliwanag nyo at naiintindihan ng bayan, alam problema. Pero kung hindi nyo may paliwanag, kawawa naman ang taong bayan siyang may-ari ng pera ng mga kinaukulan. Ayun po yun. Ngayon, ang bagong hirit ni Senador Bato de la Rosa,
yung 31 na naiwan sa Office of the Vice President, palitan daw ng mga malalapit kay Vice President. Palitan daw ng mga taga Davao. Parang gusto ni si Inday, may naiwan sa kanyang 31 pulis, maliban pa sa military. Wala daw tiwala doon sa 31 pulis. Yan ang sabi ni Bato. Nag-request daw si Inday Sara Duterte na palitan yung 31 na mga pulis Davao na kilala niya. Yan, namimili pa ng security. Parang kahit na pulis, hindi ayaw pang pagkatiwalaan. Wala daw tiwala doon sa 31 naiwan. Sipin mo. Yung mga security niya ay talagang, ano ba ito? Di ba masyado namang maluho itong buhay na ito? Binigyan ka na nga ng security, namimili pa. Kakaiba, no? Kakaiba kaysa iba. Yan pong mga kabunyog, ano po sa palagay ninyo? May katotohanan ba itong chismis ni Nagadon about sa gastos ni Sara Duterte na 500 million pesos sa mga security lang niya? Kayo na po ang humusga mga kabunyog. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.